Magandang hapon mga ka-low carb. Ito po si Akal Justin ng Life Without Rice Movement. Live tayo ngayon para sa ika-115th episode ng Kwentong Low Carb. Ang Kwentong Low Carb ay isang programa ng Life Without Rice Movement para sa pagsusulong ng mas malusog na metabolic health ng mamamayang Pilipino, lalo na sa grassroots. No? At kaugnay nito, ang pagsusulong ng mas malusog na metabolic health ay sa pamamagitan ng ating advocacy na low carb lifestyle. Low carb ay ang pagbabawas ng carbohydrates at kabilang dito ang mga matatamis na pagkain, na inumin, ng kanin, ng tinapay at ng pasta at pansit, ano? At ipalit natin dito ang tinatawag na nutrient-dense food. Kabilang dito ang karne, lahat ng klase ng karne, lahat ng klase ng isda at itlog. Kasama dito ang mga healthy fats kung tawagin. Ngayong episode ng ngayong araw ay magiging panauhin natin ang isang opisyal ng Philippine National Police, no? Ito si Captain Dan Rapis, no? At masusubaybayan natin, mapapakinggan natin ang kanyang transformation, kung baga, no? Isa siyang dati ay mula sa 80 kilograms, no? Si Captain Dan Rapis. Si Captain Dan ay mula sa Quezon City, no? At mula sa kanyang 80 kilos ay naging 70 kilos. No? Siya ay dumaranas din ng sakit ng fatty liver at ganoon din ang kanyang mataas na blood pressure. Ang lahat ng ito ay na-normalize, nawala at naging ideal ang kanyang timbang sa pamamagitan ng low carb lifestyle at intermittent fasting. Ano? At wag na nating pagtagalin ang ating panauhin. Nasa virtual studio na si Captain Dan. Pasok. Magandang hapon na Captain Dan Rapis. Narito na po si bumati po kayo sa ating mga taga-subaybay at mula doon ay ituloy-tuloy nyo na ang inyong pagkwento sa inyong health transformation. Live tayo ngayon, Cap. Go ahead, please. Sir Justin, good afternoon sa iyo at sa mga masugid mong taga-subaybay. Pero bago ako magsimula, bago ko umpisahan ang journey ko sa low carb and intermittent fasting lifestyle, gusto ko magpasalamat. I want to grab the opportunity to thank you for giving this opportunity na ma-spread natin, maibigay natin yung mga kaunting nalalaman natin para mabago ang ating buhay at makatulong tayo sa ating kapwa-tao. Kaya, Kuya Justin, salamat ng marami sa iyo. You're welcome. Yung pagsisimula ko ng low carb lifestyle, Kuya Justin, at sa mga nakikinig na. Actually, aksidente lang talaga. Pero noon pa man, talagang very na ako sa katawan ko. Maingat na ako. Kumbaga, nagsimula ako, bata pa ako, Kuya Justin, college days ko, mahilig na ako very na ako athletic, any kinds of sports, baseball, football, badminton, basketball, kumbaga very active yung lifestyle ko. Kaya nagtataka ako, bakit ako umabot sa puntong nung nag-apply kasi ako ng PNP, nagulat ako, bakit ako may hypertension? Kasi muntik na akong hindi makapasok sa PNP, Kuya Justin. For the information of everybody, ay alam naman natin sa PNP o sa uniform personnel like armed forces and PNP, talagang mahigpit yung
medical screening nila dyan. Kapag may hypertension ka, hindi ka pwedeng mag-proceed sa next phase ng application mo. So nagulat ako, bakit may hypertension ako? Doon ko nalaman at the age of 22, may hypertension na ako. 160 over 100 yung naging BP ko that time. And then nag-rest ako, walang pagbabago. So, sa nangyari na yon, naging second priority ako or naging alternate ako. So, kaya sabi ko, baka hindi ako matanggap. So, tayo naman, very, nagkakaroon tayo ng initiative minsan, gagawa tayo ng paraan. Nagtatanong ako sa mga kaibigan nating doktor, anong gagawin ko para lang makaproceed sa next phase ng application ko sa PNP. So may nagsabi sa akin, hindi ko pa makakalimutan, Kuya Justin. Sabi ng kaibigan kong doktor, sabi niya, maglagay ka ng sa dila mo, yung Metropolol pa yun, Kuya Justin. Dito, nilalagay sa dila. So, na-schedule ako next agility ko. So, bago ka mag-agility, bago ka magtatakbo, bago ka mag-perform ng push-up, sit-up, pull-up. So, dadaan ka sa kukuhanan ka ng BP, blood pressure. So, doon ko na ginamit yung mahiwagang technique, Kuya Justin. Naglagay na ako ng Metropolol sa dila ko. And then, after 2 minutes, nag-normalize, naging 120 over 80 na siya. So yun yung naging ko. Pero nagkaroon ako ng nabahala na ako. So sabi ko, dahil na siguro ang father ko ay may hypertension, baka naman ako at the young age. Kaso lang, masyadong bata. Kalahin mo, Kuya Justin, nag-apply ako ng PNP 2023 at magkakaroon ako ng ganyan. So naalarm ako. Sabi ko parang hindi ito maganda. So simula noon, dahil sa takot ko, namamana ko, sabi nila hereditary daw. So sabi ko maging maingat na ako para sa next na mga procedure sa PNP. Kasi every now and then, Kuya Justin, talagang may BP sa PNP. Hanggang sa final board, may blood pressure na lagi doon. Andun lagi yung mga nurse at doktor. Sinecheck from time to time yung BP namin. So sabi ko, iwas na ako sa mga matataba ng baboy. Umiwas ako ng kape. Umiwas ako ng soft drinks. At ang akala ko na healthy ay yung Milo, Kuya Justin. Hindi na ako nagkakape, Milo na lang. So tsaka gatas. So sa madalit sabi, doon nagsimula yung parang maging process na ako sa lahat ng ini-intake ko. Kasi nararamdaman ko noon, Kuya Justin, mainit lang yung leeg ko at the young age. Mainit lang yung leeg ko. Pero dahil, siyempre, tiwala naman tayo, bata pa tayo. Very active lang sa lifestyle ko. Nagja-jogging ako. Ang nanonotice ko noon, Kuya Justin, kapag ako ay nagja-jogging, after ng jogging, pag nagpa-BP ako, normal yung BP ko. Pero, kinabukasan, magpa-BP ulit ako, mataas ulit. 140, 100. So, lagi ko na lang inaalibay. Sabi ko sa doktor, Dok, kasi ako, athletic kasi ako. Yun lang yung laging nire-reason ko. So, nag-gym ako. Kaya siguro laging mataas yung BP ko. Kaya laging pagod ako. Yun lang laging nire-reason ko. Pero, hindi ko nasasabi sa kanila na may lahi kami ng hypertension. So, ang father ko, saka yung mga kapatid niya. Saka, ilang taon na ba, Kuya Justin? Siguro, matagal ko na naranasan yun. Kaso lang, na-discover ko lang siguro. Na-discover ko lang. Siguro nung nag-apply na ako. Naging conscious ka na. Naging na ako. Doon ko nalaman. So, wala akong iniinom na any maintenance.
Kasi at the young age, denial pa ako na may hypertension ako. So, lagi kong sinasabing normal ako, malakas ako. Pero sa madalit sabi ko yan, Justin, nakapasok ako sa PNP. Nakapasok ako. Pero nung nakapasok ako sa PNP, continuous monitoring sa training school sa National Capital Region, yung mga medics namin, kung mga status ng recruit, doon ka magtataka, Kuya Justin, payat na ako noon. Pero bakit tumataas pa rin yung BP ko, yung blood pressure ko? So, ang ginawa ko, totaling, yung paniniwala ko, ang nagpapataas ng blood pressure, ay yung baboy, taba ng baboy. Oo, saka mga karne. Oo. Ang ginawa ko, Kuya Justin, kasi para hindi naman masayang yung mga kinakain namin sa training school, kasi rason kami. Kapag may ulam na baboy, tatanggalin ko yung taba ng baboy. So, ihiwalay ko. Kakainin ko yung karne, pero yung taba, ibibigay ko sa kasama ko. Yun yung ginagawa kong strategy, no? Para sabi ko, baka makatulong na bumaba yung blood pressure ko. Pero wala pa rin. Wala pa rin. Umabot ko yan, Justin, siguro more than 15 years. 14, 15 years. Hindi ako nagkakape, hindi ako kumakain ng taba ng baboy, hindi ako nagso-soft drink. Kahit pula ng itlog, hindi ko kinakain. Puti lang ay kinakain ko. Kasi nga, paniniwala ko, high calories yun. Isa yun sa contribute rin niya sa hypertension. So, yun yung naging paniniwala ko sa almost 15 years. Pero nagtataka ako, Kuya Justin, kasi nung nagpa-check up na kami, nung nagsimula na yung 39 yata ako na 39 years old ako na. Nagsimula yung programa ng PNP, yung ng health service, yung EMPOW program, Enhanced Monitoring of Personnel of Overall Wellness. Nalaman na meron akong fatty liver. Oo. So, doon nalaman. At yung sugar ko, mataas. Mataas yung sugar ko. May fatty liver ako. Mataas yung BP ko. Sabi ko, lahat naman ginagawa ko. So, ano meron? Anong mali sa ginagawa ko? So, ginagawa ko na lang na alternative. Lagi ako nagbabadminton. Kapawis, jogging, kasi nagdo-normalize. Nagiging okay yung pakiramdam ko. Pero sabi ko, hanggang kailan ko gagawin to? Baka pag nagkaedad ako ng 50 o 60, kaya ko pa bang mag-badminton? Kaya ko pa ba mag-jogging ng matagal? Para lang ma-normalize yung BP ko. So hanggang kailan ko isussustain yung ganong lifestyle? Kasi hindi naman tayo palagi malakas yung pangangatawan. Magja-jogging ka, magpapapawis ka, hindi naman laging ganun. Kaya hindi naman lahat ng oras meron tayong maibibigay na oras para sa sports natin. Kasi busy naman tayo sa trabaho. Pero yun lang yung paraan na nakikita ko para mag-normalize yung BP ko. So, sa madalit sabi, doon ko na-discover nung nagkaroon ng check-up sa PNP. So ako naman, mahilig ako mag-research, basa ako ng basa, kasi meron na tayong sa Facebook, sa Google, sa YouTube. Accidentally, unang nakita ko, Kuya Justin, ipahit ako, Kuya Justin, yung nakita ko, si Dr. Rojo, yung kababayan namin, sa Ilongga namin. Kasi ako from Antique ako, Kuya Justin, Region 6. Oo, si Dr. Rojo, from Region 6, nagkakaintindihan kami dahil our national dialect is Hiligaynon or Ilonggo. So, okay to ah. So, nagkwento siya ng buhay niya na yung father niya ay nagkaroon yata ng cancer yung father niya at yung naging therapy ng father niya is yung diet ng father niya is yung puro prutas lang yung kinakain. Pero kung hindi ako nagkakamali,
hindi rin yata naging maganda yung kalalabasan ng naging diet ng father ni Dr. Arojo. So ako naman, dahil sa na-curious ako, nag-backtrack ako doon sa mga videos niya, year 2018, binalikan ko. Kasi nag-start ako, Kuya Justin, ng paglulokad ko. Ay way back year 2022, kasi hindi ka mapopromote kapag overweight or obese ka sa PNP. So, ginawa ko yun. Sabi ko, anong gagawin ko? Pero maniwala ka, Kuya Justin, yung 1 kilo or 2 kilos, kahit 2 buwan, mahirap tanggalin. Talaga. Napakahirap. Sabi ko parang napaka-imposible kasi i-correct ko lang, Kuya Justin, na umabot ako ng 82 kilos. Oo, 82 something tumaas ako. So sabi ko, pag nag-80 ako, nag-79 ako, napakasaya ko na. Parang great achievement na sa akin na mabawasan ako ng 3 kilos. Pero totoo lang, hirap na akong gawin yon. So anong gagawin ko para... Kasi ang normal weight ko, sa height ko na 5'6" and a half, ay 70 maximum. 64 to 70 yung body mass index ko. So pag lumagpas ako ng 70, 71, overweight na ako, Kuya Justin. So how much more yung 82, Kuya Justin? Oo. Umabot lang ako ng 78, masayang-masaya na ako. So meron pa akong 80 kilos na abutin. So mahirap. Mahirap yung kalagayan namin noon. Kahit sa mga kasamahan ko, hirap na hirap sila. So dito, nagsimula akong mag-research. Nag-follow ako kay Dr. Rojo. And then nakita ko doon, dapat yung rice pala yung culprit ng lahat. Oo, kumbaga kailangan tanggalin yung rice. Kaya ako, Kuya Justin, ako may attitude ako na pag gusto ko magbago at pag gusto ko yung isang bagay, gagawin ko. Biglaan, hindi ko na yung unti-unti magbabawas na ano. Kasi kaya siguro ako nagkaroon ng hypertension, Kuya Justin. Dahil nung kabataan ko, alam mo naman, siyempre, pag kabataan ka, sunod-sunod ka na vices like sigarilyo, patago-tago sa parents, at that time. Pero nung nag-PNP ako, tinanggal ko yun. Sang biglaan, natanggal ko yung vision na yun. So dito rin, sa may sa lifestyle natin, yung mahilig tayong kumain ng rice, tayong mga Pilipino, talagang nakagista na natin yung rice talaga. Rice is life. Lalo na nung lumabas yung isang unlimited rice na paborito natin yun. Oo. So sabi ko, subukan ko nga, no choice na, Kuya Justin eh. Lahat na ginawa ko, tinanggal ko yung fast, tinanggal ko yung soft drinks, tinanggal ko yung kape. Lahat, wala pa rin. Subukan ko nga ito. Baka ito yung sagot. Wala namang mawawala. Tinanggal ko, at that time, Kuya Justin, naalala ko, February 21, birthday ko. No rice ako. Sa umaga, tanghali, gabi. Kaso nung gabi na, Kuya Justin, parang nadideliryo ka. parang hinahanap-hanap ng utak natin. Kaya ko ba to? Parang mahirap. Kasi ang kinain ko lang, ulam lang. Kumain pa ako that time umaalala ko lang, hindi pa ako marunong eh. Ang kinain ko that time, noong February 21, 2022, ay kamote, itlog, saka ulam. Oo, kasi wala pa akong idea na bawal pala yung kamote. So, tinanggal ko lang yung rice. So, the next day, tuloy-tuloy lang. Hanggang sa tuloy-tuloy na pakikinig, na-discover ko naman si Eileen, si Ma'am Eileen. Oo. Minsan, nagko-collab sila ni Doc Rojo eh. Doon ko nalaman sa kanya na yung root crop is nasa caution list din, bawal din sa local. So, tinanggal ko na noon yung kamuting kahoy, tinanggal ko na yung carrots,
patatas. So, Lahat ng root, hanggang lahat sa, ng root crops. yes, Kuya Justin, lahat ng root crops tinanggal ko na. So 1 week siguro yun, alam mo Kuya Justin, dahil sa seryoso ako, meron akong isang low carb book, notebook. Nagsusulat na ako doon, lahat ng low carb. Pinabisado ko na yung kinds of sugar, that is glucose, lactose, fructose, sucralose, di ba? So kinabisado ko na yan. Pag glucose, ano yun? Yan yung mga rice. Pag fructose, yan yung mga prutas. So kinabisa lactose yun sa mga gatas. And then sa mga... So nagsulat ako. So, sa dami, nagulat ako. Sabi ko, ano ko makakain natin dito? Lahat pala bawal. So, sabi naman ni Dr. Oro, hindi mahirap kasi andyan yung meat, eggs, fish, vegetables, so seafoods. So, oo nga naman, marami pa makakain. So, sa matter of, katulad nga yung sinabi mo, sa matter of shipping lang, isi-ship mo lang yung lifestyle mo talaga. Kung gusto mo talagang magkaroon ng improvement at wala kang nakikitang solusyon, kailangan mong subukan. So sabi ko walang mawawala. So actually hindi ko pa in-introduce sa parents ko kasi yung mother ko that time nagkakaroon na rin ng hypertension. Ang father ko ganun din. At yung father ko way back 2010 muntik na siya magkaroon ng maoperahan ng gallstone niya. Ang father ko mataas yung kanyang creatinine. So, alam naman natin kapag mataas ng creatinine mo, going ka doon sa tinatawag na kidney failure, baka ma-dialysis ka. So, may mga ganon. Yung father ko, sinusubukan niya lahat ng paraan, pero ganon pa rin. Meron silang maintenance. Father ko ay, kung hindi ako magkakamali, yung maintenance niya is losartan. Then sa mother ko, mataas ng sugar, tapos may arthritis, may gout. Yung father ko, Kuya Justin, gumagapang na yun. Kapag tumaas yung gout niya, or yung inatake siya ng arthritis niya. Kung hindi mo may tatanong, yung father ko is turning 73 this coming December 13. So, may edad na rin sila, kaya kailangan na rin nilang maging sa mga food intake nila actually. So sabi ko, subukan ko. Pero hindi ko in-introduce muna sa kanila. Sabi ko, sa akin muna. Pag nagkaroon ng improvement, saka ko i-introduce sa kanila. Kasi Kuya Justin, sa totoo lang, nagsusupport din ako sa parents ko, pambili nila ng maintenance. Pandagdag. Lahat. Gagawin natin sa alang-alang sa pagmamahal sa pagulang natin. So, yun lang yung sa mga maliit na bagay, may tulong natin sa kanila. Sabi ko, baka dumating yung panahon at the age of 50, gano'n na rin ako. May arthritis na rin. May gout na rin. May fatty liver. Actually, may fatty liver na ako eh. Baka magkaroon na rin ako ng gallstone. Tuloy-tuloy na yung hypertension ko. So, sabi ko, nagkaroon ako ng parang natakot kay Justin. Nagkaroon ako ng, sabi ko, sikapin ko matutunan ito. So, sinubukan ko ako kay Justin. Maniwala ka Kuya Justin, mahirap sa first 2 weeks, 3 weeks, medyo mahirap. Kasi, mapapanaginipan mo yung pagkain talaga. Mapapanaginipan mo. Pero nung 1 month, doon ko na-realize, gumaan yung pakiramdam ko. Gumanda yung pakiramdam ko. Tapos, dati kasi Kuya Justin, kapag mataas yung BP ko, nag-self-medication ako. Umiinom ako ng losartan. Hindi alam ng parents ko, hindi alam ng... Nag-self-medication ako sa madalit sabi. Bumababa. Pero mali pala yun, sabi ng doktor. Yung sabi ng kaibigan ko na nurse, sabi niya, Kuya, kapag nag-take ka na ng ganong medication, that is lifetime.
Oo nga. Sabi ko lifetime na pala yun kasi naumpisaan ko na. Eh may nagsabi naman na kaibigan ko, ang matinding makakasira sa kidney, yung mga medication at yung mga maintenance na ini-intake natin. So, sana ko, anong gusto mo? Mag-take ka ng medication or masisira yung kidney mo? So, no choice tayo, Kuya Justin. Eh, sabi ni Dr. Iris, nare-reverse daw yun. So, doon ulit ako nag-aral. Paano ma-reverse? Kasi yun yung gusto kong i-introduce sa father ko. Yung paniniwala niya na hindi nare-reverse at lifetime na yung medication niya. So, ang ginawa ko, tuloy-tuloy lang, merong chart si Dr. Iris, pinaprint ko yun. Lahat ng mga pwedeng kainin, lahat ng hindi pwedeng kainin, ay nilista ko. Pinrint ko, nakalagay sa may board ko, ito lang pwedeng kainin. Sa umpisa kasi mahirap talagang kabisaduhin talaga kung hindi ka seryoso. Pero ang sabi ko, tanggalin ko lang yung kanin, tanggalin ko yung root crop, tanggalin ko yung soft drinks, tanggalin ko yung pasta, bread, prutas. Napakahilig ko sa prutas, Kuya Justin. Ang paborito ko ay lahat, paborito naman siguro ko yung hinog na mangga, saka yung pineapple na hiwa-hiwa, yung pinya. Paborito na natin lahat yun eh. So siguro, kasi sabi ko, hindi ako kumakain ng taba ng baboy, how come na nagkaroon ako ng fatty liver? So sabi ni Dr. Rojo, sa prutas pala yun. So tinanggal ko yung prutas. Lahat. Ang tinira ko na lang na pwede sa lifestyle natin ay yung avocado, saka yung berries, which is bihira lang naman tayo nakakakita ng berries dito sa Pilipinas. Pero nakakakuha ako dyan sa Pampanga pag dumadaan na ito. Sa lecture ako nakakabili. So, sa Madrid sabi, tinanggal ko lahat ng prutas. Lalong-lalo na yung saging, which is yung paborito ko, saka yung mangga. And then, after a month, siguro, February yun eh, nagkaroon kami ng inspection, laboratory, June. Kuya Justin, maniwala ka sa hindi. Sabi ng doktor ko, wala na akong fatty liver. February, March, April, May, June. 4 months. Just 4 months, kuya. Ay, pero bago yan, di ba, ang goal ko lang naman talaga is sa hypertension, saka yung sa body weight ko. Yung 3 weeks ko at 82, naging 80 kilos. Okay. And then, after 1 month and 2 weeks, down to 75. Wow. Yun pala, so napakabilis kuya. Kasi 7 kilos in just 1.5 month. Eh dati yung 2 kilos ko is hirap na hirap ako sa 3 months, 4 months, at katakot-takot na jogging yung gagawin mo, katakot-takot na workout yung gagawin mo. So, yun pala, water retention lang yun, yung nawala. Water. Nakita nyo ba, Justin, Kuya Justin, yung damit ko? That is extra, XL yun eh, extra large yung damit ko. Umabot ako sa extra large eh. And then yung waistline ko is 38. So, in 1 month and a half ko, 77 kilos ako. Sabi ko, maganda ito. Tapos, merong na bagong na-introduce, may nalaman ako, yung intermittent fasting. Sabi ko, paano ba to? Yung pagkain ng umaga, hirap na ako na-skip yun, Kuya Justin, mahirap. Kasi nakaugalian natin, pagising ng umaga at 7 to 8 a.m., dapat kumain na tayo ng almusal. Hinahanap-hanap natin yun. Pero, nagulat ako, bakit hindi ako nagugutom? Kasi ang ginawa ko po, yung first 1 month na yon, wala akong ginawa, kundi tanggalin lang yung rice, tanggalin yung mga prutas, tanggalin yung soft drinks, tanggalin yung gatas, at mga root crop, tanggalin lang. Pero, kain ako ng kain, kahit hating gabi. Kasi sabi ni Dr. Rojo,
Kapag gutom ka, kain ka lang. Kaya Kuya Justin, yung higaan ko, may mesa ako na maliit sa higaan ko eh. Meron ako naka-ready na boiled egg, 2. Tapos fried chicken, ganun. Nabibili ko sa labas lang, dirty siya eh. Nabibili ko sa Baliwag ba yun? Naka-ready lang yan, saka yung isang basong tubig. Pagdating ng 11 a.m. Kuya Justin, 11 p.m., inaatake ako ng gutom. Pabangon ako, kakain ako, and then basa-basa, after 1 hour, 2 hours, back to bed ulit, tulog ulit. So, wala ang gutom ko, wala ang cravings ko sa pagkain. So, kain ako ng kain. Pero nagugulat ako, 4 times a day akong kumain, but no rice, low carb, pero bumaba yung timbang ko. So, next level na ako. Sabi ko, masarap, maganda ito. Parang lalo akong na-inspire, sabi ko. Oo. So, nung pagdating ng February, March, April, May, June, nagsimula na ako, nag-skip na ako ng breakfast. Hindi na ako kumain. Subukan ko nga huwag mag-breakfast. Lunch, dinner na lang ako. So, okay lang yun, na-adapt ko. Na-adapt ko siya. Maganda. Hanggang sa umabot ako ng 73 kilos. Hindi ko makalimutan yung Kuya Justin. Tuwang-tuwa ako, Kuya Justin. 3 kilos na lang. At malapit na yung application ng promotion. Sabi ko, kayang-kaya ko ng ilusot to, sabi ko. So, tanggalin ko lang pala yung breakfast, babagsak yung weight ko. So, sabi ni Dr. Rojo, kapag nag-intermittent fasting ka na, doon na siya mag-i-start na matanggal yung mga taba-taba mo, gagawin niya ng energy. So, yun lang. I just feed my mind ng mga positive thoughts coming from Dr. Rojo. Yun ang ginagawa ko. So, baby ko, tanggalin ko na. So, yun yung naging epekto sa akin. Parang na-excite ako. Tapos, hindi naman ako nanghihina. Ang matindi pa noon, Kuya Justin, hindi ako nagbe-breakfast. Pero, 5 a.m. in the morning, kinasamahan ko ng, minsan nagbibisikleta ako. O minsan, nag-walking ako or nagja-jog ako ng 15 minutes. A matter of 1 kilometer. Nagulat ako, ba't nawala yung hingal ko? Mas malakas ang stamina mo. Yes, medyo lumakas ni Justin, pero hindi ko pa naikikwento ko kay Justin, Nung bata ako, meron na akong asthma. May asthma ako, may sinusitis ako, meron akong tonsillitis, kasi mother ko ganun din. So, every year, hindi sa isang taon, magkaroon ako ng inflammation sa tonsil ko. Lagi ako nagkakaroon ng tonsillitis. Muntik nang maoperahan, pero denial ako, wag na, kaya ko yan. So, tries na akong sinabihan ng doktor na ipa-opera na yung tonsil ko, patanggal na. Yung father ng mother ko ay may tonsil, natanggal na. Yung mother ko, ganun din, may tonsillitis. Ako rin, naman ako rin. Pero dahil denial ako, Kuya Justin, hindi, kaya ko yan, sabi ko. Hindi ko ipapatanggal yan kasi naniniwala ako na lahat naman ng bagay gawa ng Diyos yan, may purpose yan. So, ganun. Kaya di ako nagpapadala dun sa sinasabi ng mga doktor na i-undergo ako ng operation. Kaya hindi natanggal yung tonsillitis ko, Kuya Justin. Ay, yung tonsil ko. So, yun yung ano ko, hanggang June lang yun, February, March, April, May, June. In just 4 months, ang laki ng ibinawa sa timbang ko. Then, doon nag-start yung intermittent fasting. And then, may isa pa akong na-discover. Kaya ako na-inspire sa intermittent fasting because of autophagy. Yung self-healing, self-eating. Nalaman ko naman yan kay Dr. Iris. Sabi ko parang sunod-sunod lang pala. Paano ko ma-achieve yung self-healing?
Yung sabi daw, kakainin ng katawan mo, yung mga fats mo, tsaka mare-refresh, magkakaroon ka ng, parang ano yung Kuya Justin parang i-reformat ng katawan mo, sa inner, mare-reformat. Kasi kakainin niya Kung may tumutubo man ng mga sa loob natin, sa mga bituka natin, kakainin ng katawan mo. Yun yung magiging energy mo. So, hindi na ito tungkol sa pagbabawas ng timbang. Hindi na ito tungkol sa diet or what, sa ano pa man. Next level na agad ako. Sabi ko, autophagy, gusto ko to. Kaya ko ba to? Sabi ko. Sinubukan ko, kaya Justin. Tinanggal ko yung lunch. So, nag-18 hours ako yata noon. Alala ko, first intermittent fasting ko is 12 hours. Tapos nag-18 hours ako kasi tinanggal ko yung lunch. Nag-suffer ako ng nanginginig yung kamay ko, nanlalamig ako. Sabi ko, kaya ko ba to? Sabi ko. Pero pinilit ko, Kuya Justin Ang ginawa ko, uminom na ako ng tubig. Tapos sinunod ko lang yung sabi ni Dr. Rojo na kapag nanginginig ka na, ibig sabihin, kulang ka na ng electrolytes. So, nagkaroon ako ng self-medication noon. Nirelista ko na yung, kasi dati ang iniinom ko is Gatorade. So, akala ko, electrolytes yun. Yung pala may sugar yun. Nilista ko yung sinabi ni Dr. Iris, yung Epsom salt, cream of tartar, and then yung salt, yung Himalayan salt. Nilista ko yun. Tapos yung isa pa, para hindi lang maasid yung isa. Pero hindi ako gumagamit yun yun lang tatlo. Yung ginawa ko, nilalagay ko lang yun sa ref para lumamig, hindi ko malasahan yung alat niya. So, uminom ako ng electrolytes, nawawala yung panginginig ko, yung panlalamig ng katawan ko. Kasi pipilitin ko sabi ko, kaya ko to. Umabot ako, Kuya Justin, ng 18 hours. So, just 6 months. My first 18 hours intermittent fasting is after 6 months. So, hindi ko pinersa. Okay. And then, nung dumating ako ng 7 months, kaya ko ba yung 24 hours? Sabi ko. Kasi, hindi ko pa namimit yung autophagy. Kasi ang autophagy, after 24 hours. Correct me if I'm wrong, Kuya Justin, Pero sa pagkakalam ko, yung autophagy mag-effect 23, 24 hours above. So, kaya ko to siguro, sabi ko. Ang ginawa ko, nag-lunch ako ng 1 p.m. And then, nag-green tea na lang ako ng gabi. So, lumipas, natulog ako, 12 hours. And then, next na kinabukasan, alas 10, 21 hours na ako, gutom na ako, kaya Justin, hindi ko na kaya, sabi ko. So, sabi ko, 3 hours na lang, mamimit ko na yung autophagy, yung 24 hours. Pinilit ko yung sarili ko, sabi ko, nilibang ko lang. Minom na ako bumili ako ng apple cider, yung sa SM, yung brag ba yun, Kaya Justin, brag? Brag. Brag, oo. Nilagay ko yung 2 kutsara sa isang basong tubig dahil hindi ko gusto yung lasa, nilagay ko sa malamig na tubig. And then, para daw hindi masira yung ngipin, gumamit ako ng straw. Yun yung ininom ko. So, gumanda yung pakiramdam ko, parang nawala yung gutom ko. Maniwala ka, Kuya Justin, hindi lang 1 o'clock p.m. or 24 hours nakuha ko. Naabot ko pa yung 27 hours. Hapon na ako kumain. But still, pinagandaan ko, bago ako kumain, yung sabi ni Eileen, para hindi masira yung katawan mo, yung tiyan mo, kapag galing ka ng intermittent or extended fasting, ay simulan mo muna sa broth, yung soup. So, bumili ako ng mga buto-buto, nilaga ko, tapos yun muna ininom ko. So, nilagyan ko muna ng mainit na tubig yung tiyan ko, at
minom ako. Alam mo ba, Kuya Justin, kapag 27 hours ka palang hindi kumain, very excited ka ng kakainin mo. Very excited ka. So, niready ko na. Uminom muna ako ng soup. Yung pinakuluang mga buto-buto. Nilagyan ko lang siya ng luya. Yung mga Himalayan salt. Tapos sibuyas. Lagyan ko. Yun lang, pinakuluan ko lang. Importante yung lang naman yung makuha natin doon. Yung collagen na sinasabi. Saka ma-orient yung tiyan natin na may paparating na pagkain. So, ginawa ko yun. Yes, although na gutom na ako, habang inihahanda ko, ay ready ko yung mga pagkain. Uminom na ako ng siguro isang bowl. Inubos ko. Tapos nag-ready ako ng scrambled egg using coconut oil, yung Baguio oil. Kasi ang ginagamit ko noon, Kuya Justin, very ako noon parang idealistic ako sa mga oil na ginagamit ko. Vegetable oil, ibig sabihin, healthy ito. Kasi vegetable oil. Tapos, yun pala, hindi pala. So, gumawa ako ng yung breaking my fast after 27 hours is using coconut oil is yung scrambled egg. At meron akong steam na breast part of chicken. Yan lang muna yung kinain ko. So tuwang-tuwa ako nung na-achieve ko yung 27 hours na yun. Pero ang tagal na ulit yun, Kuya Justin. Kung itutuloy ko pa, Kuya Justin, maniwala ka sa hindi, umabot ako ng 80 hours. More than 3 days. So, after nakuha ko yung 3 days ko, after 1 year, after a year na. My first 24 hours, 27 hours, after 6 months, yung 3 days ko, yung 80 hours ko, after a year na. At then, siguro 2 beses ko lang, from 2022, 2 beses ko lang nagawa yun, 72 hours and 80 hours. Hindi ko na nasundan. Ang pinaka-ideal ko lang is 24 hours. Paminsan-minsan, 48 hours, pero twice a year lang yung 48 hours. Yung madalas ko ay yung 24 hours. 1 meal a day. 1 meal a day. Yung madalas sa akin. Siguro yung 1 meal a day ko ngayon is once a week. And then the standard ko is 18 hours. Sa ngayon. Kasi nilalaro ko na lang, Kuya Justin Kasi from 82 kilos down to 66 kilos, 16 kilos yung nawala sa akin. So since meron naman akong allowance hanggang 70, nilalaro ko na lang hanggang 69, 70 lang ako. So, hindi na ako masyado kung 48 hours. Once a week lang, 24 hours. And then the rest is 16, 18. But still, low carb. Yun yung ginagawa ko ngayon. And then, nagugulat ako. Sa edad kong ito, Kuya Justin, maraming mga bagong pulis. Maniwala ka, Kuya Justin, tatalunin ko sila sa takbuhan. Yung mga patrolman ngayon, tatalunin ko sila sa takbuhan. Sigurado yun. So, yun yung kwento ko about sa may intermittent at saka extended fasting ko. Nagsimula ito talaga first, nung 2022. And then, sa ngayon, yung nararamdaman ko ay maganda sa pakiramdam. After 4 years, magpa 5 years na ako next year, Kuya Justin. February, 5 years na ako. Maniwala kayo sa hindi. Never na akong nagkaroon ng tonsillitis. Never na. Paminsan-minsan, yung sinusitis ko kapag nagde-dirty diet ako.
Kasi minsan sa labas, nakakain ako ng mga adobo, no choice na, handa sa office. Hindi ko alam baka inahaluan nilang ng sugar. Doon ko mararamdaman na may sugar siya. Kasi nagkakaroon na nababahing ako. Nahatsing ako. Doon yun. Malalaman ko yun. Kaya minsan, nagbabaon ako ng sarili kong pagkain sa office. Nagtataka sila. So, sabi ko, nire-ready ni misis ko. Yun na lang yung alibay ko sa kanila. Pero totoo, ako yung nagre-ready noon. Sinadya mo talaga. Sinadya ko na lang. Kasi kesa naman sa, alam ko kasi na wala akong makakain sa office. Mga pagkain nila doon eh. Laging high process. Mga with preservative. Tapos sa mano pa ng merienda, alam mo naman sa office minsan may mga hindi nawawala yung soft drinks, yung pizza, yung pasta, yung tinapay, hindi talaga nawawala. So kahit sa schooling, kapag nag-schooling, kami andyan yung isi-serve sa'yo, may mga sweetened foods. So, although na pinapalagay kami, ano yung bawal sa inyo, kainin, nilalagay ko naman, pero hindi nila maintindihan yung low carb. Hindi nila maintindihan. So, yun, yung ginagawa ko lang, para lang maging, I just do it religiously. Nagre-research ako ng mga alternative foods ko, like mga low carb food. Meron akong na-discover sa Quezon City, sa Fairview, yung Ketosaurus. Meron silang low carb bread, which is almond flour siya ang ginagamit nila, at saka coconut flour. Hindi siya wet bread. And then, yung palaman nila, paminsan-minsan, sumusubok ako ng low carb na keso. Oo, yung keso. Pero paminsan-minsan lang yun. Mag-crave. Actually, first 1 year ko, Kuya Justin, never ako nag-cheat. Oo, never ako nag-cheat. Ang pinaka-cheat ko sa low carb ko, first 1 year ko is yung dirty low carb lang. Pero pag nagde-dirty low carb ako, kakain ako ng egg. Yung scrambled, yun lang siguro dahil hindi ko alam yung ginamit na cooking oil. Yun lang yun. Pero second year, yung pinaka-cheat ko is yung makakatikim ka na ng mga adobo na may mga sugar. Yun lang yun, pero sinisikap ko, bibihira lang yun talaga. Kasi yung talagang hindi na maiwasan. Pero may bago akong technique ngayon, Kuya Justin. Which is natutunan ko rin kay Eileen. Baka makatulong sa mga nagsisimula sa atin na naglo-low carb. Kapag meron kang isang pupuntahan na talagang hindi mo kayang matanggihan, like mga event, alangan naman magbaon tayo, o kaya magpapanggap tayo doon na kumakain. At siyempre, magpapanggap ka pero konti lang kakainin mo, pero hindi talaga maiwasan. Ang ginagawa ko, sa bahay pa lang, o nagbabaon na ako ng apple cider. Ilalagay ko siya sa may lagayan ko sa mugs ko. Yun yung iinumin ko para hindi siya mag-spike yung sugar mo. Oo. Kasi ano siya eh. Marami akong nalaman na kapag nag-low carb ka, tuloy-tuloy na-adapt na ng katawan mo. At biglang bumalik ka sa high carb, may tendency na mahilo ka, mag-spike yung sugar mo. So, ang pinakamagandang gawin, para hindi siya mag-spike, sabi ni Eileen, kung mag-spike man siya hanggang doon, hanggang dito lang siya. Bakit? May sinasabi na ginagawa yung apple cider. Parang natipigilan niya. So, hindi ko masyadong alam ano yung connect niya. Pero basta ako, sinunod ko lang. Which is tama naman. Parang hindi ako nakakaramdam ng hilo or keto flu. Kasi kung hindi mo gagawin yon, magugulat ka na lang. Kumain ka ng half rice, kumain ka ng sa fast food, magugulat ka na nahihilo ka. Nakakaramdam ka ng keto flu. Pero sa journey ko sa low carb, dahil siguro sinunod ko yung tamang proseso at wala akong ginawa kundi everyday 4 to 5 videos of Ma'am Eileen at
na Doc Rojo, ni Dr. Iris at nadagdagan ni Dr. Bird, never ako nakaramdam ng keto flu. Hindi ko masyadong naramdaman yon. Pero tuloy-tuloy yung research ko. Until such time, after 3 years yata ko yun, Justin, na-discover din kita, nag-follow na rin ako sa'yo. At marami akong natutunan sa'yo. Sabi ko, baka makatulong sa father ko na makonvince mo rin. No? Yun yung ginawa ko. Lumaniwala po kayo, mga ka-low-carb, ano? Yung father ko tsaka mother ko, binride ko pa yun bago sila mag-low-carb. Kasi nagpapadala ako monthly for their maintenance. Sabi ko, subukan nyo nga ito, tayo, Nay, subukan nyo. Wala. Kasi sa tagal nyo nang ginagawa yan, hindi naman bumababa yung creatinine nyo. Hindi naman nag-normalize yung BP nyo. Subukan nyo nga ito. Yung father ko takot na takot po sa karne. Kasi sabi ng doktor daw, bawasan yung karne, bawasan yung salty foods, bababa yung ano niya, BP niya, saka yung creatinine niya. Lalong tumataas. Sabi ko, pag tumaas pa yung creatinine mo, baka mapupuntahan mo niyan, madialysis ka. So, tinakot ko siya. So, ito na lang, sabi ko, next laboratory mo, kapag bumaba yung creatinine mo, at mga blood pressure nyo, bumaba yung sugar mo, may 10,000 kayo sa akin. Mother ko, may 10,000 din. Pag bumaba sa'yo. Pero ina-expect ko, Kuya Justin, hindi nila magagawa. Kasi sobrang takot ng father ko. Very, ano siya, talagang mataas yung regard niya sa mga doktor. Yun yung nakagisnan natin kasi talaga. Pero sinunod niya ako, Kuya Justin, because siguro dahil sa na-bribe ko siya. Sinunod niya, unang tinanggal ng father ko is saging. Ang father ko, Kuya Justin, isang sipi ng, ano ba yung saging na yun? Saba? Isang araw, Kuya Justin, ubus niya yan eh. Pandesal, yung 50 pesos, yung 2 pesos each. In just one day, ubus niya yan. Yung pansit, papalaman niya yan eh, sa pandesal. Pinatanggal ko sa kanya, Kuya Justin. Tanggalin mo lahat yan. Subukan lang natin baka bumaba yung creatinine mo. Baka yun yung dahilan ng pamamaga ng tuhod mo. Nagkakaroon ka ng arthritis, ng mga gout. After 2 months, actually hindi siya totally, Kuya Justin eh. Hindi siya sumunod eh. Ang ginawa niya, balance diet daw. Unti-untiin lang. Kumbaga, susundin niya ako 50%. Hindi niya ako susundin ng 50%. So, meron siyang reservation. Takot siya. Sabi ko, okay lang. Basta bawasan mo lang. From 190, yung creatinine niya, Kuya Justin, after niya nagbawas. Pero no rice sila. No rice. Ang binawasan lang niya ay prutas. Hindi na kumain ng prutas. Yung saging na isang saba, isa na lang sa isang araw. Yung pansit, yung dati isang bandihado ay 3 kutsara na lang daw. Tapos nagkape. Yung kape walang sugar. So, pero meron pa rin kahit paano. From 190 yung creatinine niya, naging 125, Kuya Justin. Wow. Which is yung normal is 115 yata, pagkakaalam ko yung 110. So sabi ko, ang usapan namin, bumaba lang siya, talo na ako, meron na kayo 10,000 sa akin. Well, Justin, binigay ko sa kanila yun, natalo ako. Ayos. Until now, my parents enjoying the low-carb lifestyle, Kuya Justin. Wow. Oo. Yun yung, at least, yung mother ko, Kuya Justin, wala na siyang maintenance. Tinanggal niya yung maintenance niya. Ako naman, sabi ng doktor ko, mag-maintenance ako nung way back 2021. Pero may ugali ako. Pag bababa yung BP ko, hindi ako uminom. Ang binigay sa akin yata noon is 2, Kuya Justin. Una, losartan, tapos naging amlodipine. So, meron akong BP sa bahay, bumili ako. Oo. So, talagang minomonitor ko yung BP ko. Pag nag-150, iinom ako. Pag hindi ako inom. Ganun ako kapasaway, Kuya Justin eh.
Kasi nga, denial talaga ako na hindi, ano to, masisira yung kidney ko pag lagi. Nung 2022 na, nung June, nung parang nagno-normal na lahat, tuloy-tuloy lang yung monitor sa akin ng PNP. May mga tinatanggap ko lang lahat ng kanilang libre kasi sa PNP ko yung Justin. Yung maintenance, yung amlodipine, losartan, vitamin B, iron, libre lahat yun. Provided by the Philippine National Police General Hospital. Pinukuha ko lang yun. Pero without their knowing, hindi ko naman iniinom. Kasi normal na. Wala na. Ang pinakamataas na BP ko nung after nung nag-low-carb ako, 130 over 90. Oo, yun ang pinakamataas ko. Pero ngayon, 120, 80, 110, 90. So, alam ko yung reason. Dati hindi ko alam yung reason kung ano yung kinatataas niya at ano yung kinabababa niya. Yung 10 years, 15 years ko na hindi pagkape, hindi pagkain ng taba, hindi pag ng soft drinks. Ngayon, na-enjoy ko na yung mga yung taba-taba, yung mga adobo. Sasabihin ko pa sa misis ko, yung taba sa akin. Baliktad na, tapos yung coffee, nagko-coffee na ako, kasi ang tagal kong hindi nag-coffee, Kuya Justin eh. Ang nireplace ko sa coffee ko noon is Milo. Akalain mo yun, di ba? So, yun yung naging ano ko sa low carb, ano ko Kuya Justin. So far, baka may papayo ko lang Kuya Justin, ano? Sa mga gustong sumubok. Kasi ito naman yung paglolokan ko eh. No, nakala ko accidental. Pero alam mo naman, kapag tayo naman continuous yung paghingi natin ng guidance sa taas, sa Diyos, ibibigay niya yung tamang way sa atin eh. Basta continue lang at wag matakot sumubok. Oo. Kung alam mong wala ka ng pag-asa doon sa mga previous way mo, eh bakit hindi mo subukan yung ito? Wala namang mawawala. At tulad nga ni sabi ni Dr. Rojo, noong unang panahon, yung pagkain naman talaga ng mga ninuno natin ay more on meat. At mga ngaso sila, pag walang nakuha, diet sila, fasting sila, intermittent fasting sila. O lately lang naman yung mga grains na ano kasi siguro sa dami na ng population ng tao, nag-invent yung ano ng dapat lahat makakain. Pero noong unang panahon talaga yung pagkain natin more on meat. So sa mga gustong sumubok, simulan niyo munang aralin. Hindi pwedeng nag-aral na kayo ng 1 linggo, 2 linggo, okay na, alam niyo na lahat. Eh ako until now, coming for 5 years ng low carb lifestyle ko, pero tuloy-tuloy pa rin akong natututo. Sa 3 years ko, actually, almost perfect ko na yung sa tingin ko lang ha. Alam ko na yung ginagawa ko. Kasi dati nga, nagsusukat pa ako eh. Sinusukat pa, bumili pa ako Kuya Justin sa sobrang obsessed ko sa low carb. Bumili pa ako ng mga timbangan. Dapat sa ganitong kilo ko, ito yung protein na may intake ko, ito yung calories na may intake ko. Eh kung ikaw wala kang ganong urge, eh paano mo aaralin yun? Ngayon, alam ko na ang kailangan kong calories a day is 1,500 to 2,000 calories a day lang. Alam ko na yung sukat ng pagkain ko. Pagtingin ko ng isang pitso ng manok, that is around 600 to 800 calories. O that is around 30 to 35 proteins. So isang ganon. So alam ko na. Sa weight ko, sa height ko, dapat alam ko, makaano ako ng 70 to 75 protein a day. So isang pitso, that is around 30. Yung isang itlog, yung baseline ko, actually pinaka-baseline ko Kuya Justin, yung itlog. Yung isang large egg, that is around 6.5 protein. Oo. So, yun yung nagiging baseline ko. So, pag naka-6 na ako dyan, naka-30 grams of protein na ako. So, nakikita ko, na-visualize ko, yung kinakain ko, yung
food intake ko. Pero nagsimula din ako sa manual. Inaral ko. Araw-araw. Nanonood ako ng mga videos. Wala akong coach. Kuya Justin, yung coach ko, kayo. Self-study. Libre. Unlike yung hipag ko, Kuya Justin, ito, okay lang ba, Kuya Justin? Medyo i-extend ko ng konti. Sige lang, sige. Yung hipag ko kasi meron siyang tawag dito, yung sa uterus niya, yung mayoma ba yun? So nakatulong sa kanya yung low carb. Although na nagpa-opera siya noon, pero sabi ng doktor, hindi siya wild or hindi siya yung cancer sa niya. Kasi nga, dahil siguro sa low carb, naglo-low carb siya. Kasi siya, na-recruit ko na rin siya mag-low carb. Sabi ko, subukan mo. Wow. So, malaking bagay. Nagugulat nga yung mga doktor. Talagang hindi mo. So, yun yung naging experience ko sa low carb. Aralin lang, ang may papayo ko lang, araling mabuti, wag yung nigas kugon lang. Pag ginawa, dapat seryoso. Seryoso. Araw-araw, hindi mawawala, hindi maging kabawasan sa inyo bago matulog, ay manood ng 3 hanggang 5 videos. Sigurado yun, may mapupulot ka doon. Unti-unti. Next day na naman, until such time na magugulat ka na lang, kabisado mo na, and then, naisishare mo na. At nagiging effective ka by doing sharing to others. Correct. So, lalo na, sa parents ko, malaking bagay yung sa parents ko na naging effective siya. Salamat sa Diyos. At may mga ginawa siyang instrument, kasangkapan. At until now, mayroong mga taong katulad niyo, Kuya Justin, na hindi napapagod, hindi nagsasawa sa advokasya ninyo about healthy lifestyle. So, basta simulan lang ng umpisa nyo. Hindi yan mag-work kapag hindi mo inumpisahan ng isang step lang. Start with a step a day. So, yun yung umpisa. And then, wag mo na mag-fasting. Kain lang hanggat gutom. Kain hanggat gutom. Kahit ating gabi, kumain lang. Nasabihin naman ng katawan natin balang araw na hindi ka pa gutom. Magugulat ka na, naka 24 hours ka na. Ako, Kuya Justin, hindi ako makapaniwala na kaya ko mag 80 hours na walang kinain. Ano lang, water, cha, green tea, apple cider, at saka coffee lang without sugar. Yung black coffee lang. Kaya pala yung 80 hours. Sa akin, may pa yun. Alam ko sa iba, nagpa 5 days pa sila eh. So, pakiramdam ko na-reformat yung katawan ko. Pero ngayon, yung weight ko, Kuya Justin, from 66, 70 kilos na ako now. Nag-ano ako kasi, sobrang pumayat kasi ako noon. Sabi ng mga kaibigan ko, pumayat ka, parang may sakit ako. Yung 6 months ko, parang may sakit daw ako. Hindi ako nagpa-apekto doon. Research lang ako ng research. Until tuloy-tuloy ko lang yung collagen, yung pagpapakulo ng mabuto-buto. Pero ngayon, may na-discovery ako yung no sugar. Nabili ko sa isang drugstore, yung no sugar na collagen. Nahalo ko sa coffee yun. Bumalik yung katawan ko kasi dati naglaylay ito, Kuya Justin eh. Naglaylay yung mga braso ko. Alam mo, 16 kilos yung nawala. So, tapos lumabas yung mga buto ko. Pero sabi kahit misis ko, sabi niya, tigilan mo na yan, sabi ng misis ko, kasi sobrang payat mo na. Hindi niya alam, ini-enjoy ko yung autophagy, yung result ng autophagy, hindi niya alam yun. Sabi ko, hindi na to about pagpapayat, kundi about healing na yung ginagawa ko. So, nung naging okay na, every 6 months, nagpapa-laboratory ako, normal na lahat. Nag-adjust na ako ng kinakain ko. Kaya nagkaroon na ako ng muscles.
nag-jogging na ako paminsan-minsan, kaya walking lang. Hindi naman natin kailangang parusahan yung sarili natin sa exercise talaga. Simpleng lakad-lakad lang makakatulong sa pag-firm ng katawan natin kung mag-lose, lalo na kung galing ka sa mataba. Oo. Tutulong yon, tutulong siya na maging firm yung mga katawan, lalo na sa pisngi. Oo. So, anong exercise mo ngayon, Kap? Jogging, walking? Sa PNP kasi Kuya Justin, hindi talaga mawawala yung jogging twice a year. So, meron kaming physical fitness. So, bago yung physical fitness namin a week, nagkakaroon na kami ng jogging para hindi mabigla yung katawan. Pero sa akin, walking, paminsan-minsan, once a week or twice a month, kasi sobrang busy sa PNP Kuya Justin, ang sports ko ay badminton. Makaisang oras lang ako, okay na ako. Oo, makapagpapawis lang. And then every day, monitoring of blood pressure. Oo. At so far, at badminton tuwing kailan? in once a week or twice a month sa Camp Crame. Oo. Kung kaya lang ng oras, Kuya Justin. Kasi minsan gugustuhin mo man, pero wala ka talagang oras. Hindi kaya. Kaya minsan, pinipilit kong isingit na mailabas ko yung pawis ko. Oo. Kasi yung ano natin, di ba, sa ihi, sa bowel movement, at sa pawis. Kaya isinasama ko yun. Oo. Pero bihira lang. Pero kung ako masusunod, maganda yung twice a week talaga. Oo. Pero sa trabaho natin, mahirap. Kaya yung iba dyan, huwag mawalan ng pag-asa yung sinasabing walang oras. Oo. Yung simpleng walking lang sa MRT, maglalakad ka lang papunta ng trabaho mo. Okay na yun. Okay na yun. So para yun lang Kuya Justin yung maisi-share ko. At kung may mga gustong magtanong, ay baka masagot ko. Very colorful, Kap Dan. Very colorful ang iyong sharing at very significant na transformation ng iyong metabolic health, no? At maraming mga metabolic dysfunction ang na-restore sa iyo, no? Ang isa pang maganda roon ay na-extend mo ang ganyang lifestyle sa magulang mo, kay tatay tsaka kay nanay. At nagbigay ng magandang resulta, no? So at nakakatuwa din ang iyong discipline sa, kung tawagin ko ay self-empowerment, ano? Ini-empower mo ng tuloy-tuloy ang iyong sarili, no? Kahit na umabot na ng mahigit 5 taon, ang iyong practice ay patuloy na nag-aaral at nagpapalalim ng ating kaalaman hinggil sa ganitong lifestyle, ano? So yun ang mga nakakatuwang sharing ni Kap Dan, mga ka-low carb, ano? So bago tayo maghiwalay, Kap, siguro hilingan kita ng maikling huling pananalita para sa ating mga taga-subaybay. Yes, again, good afternoon sa lahat ng mga followers ni Kuya Justin. Again, we must always be conscious lang sa health natin. Lahat naman tayo tatanda talaga, hindi talaga maiwasan yan. Ang hinahabol lang natin, we must aging gracefully. Kung tatanda man tayo, yung umabot tayo ng 90 o mahigit pa na hindi nagkakaroon ng dementia o Alzheimer. At kapag maayos yung kalusugan kasi natin, hindi lang yung sarili natin yung makikinabang doon, kundi yung mga mahal natin sa buhay. At ibang tao, makakatulong tayo sa kanila. At mai-enjoy natin yung buhay. Yun lang, Kuya Justin, at tuloy-tuloy lang sa iyong napakagandang ginagawa. Saludo ako sa iyo, Kuya Justin.
Actually, you look only 45 years old, Kuya Justin. Hindi ko akalain na 65 ka na o ano. 68 na ako. 68, opo. Oo. Napakaganda. Nakita ko yung transformation din sa'yo. Nakita ko. Ang ganda ng transformation ng katawan mo, Kuya Justin. Again, salute to you, Kuya Justin, at tuloy-tuloy lang yung magandang sinimulan about low carb, intermittent fasting lifestyle. Okay, maraming salamat sa iyo, Kap Dan. At hanggang sa mulit, inihiling ko siguro may pagkakataon ay pasyalan kita sa iyong opisina sa Camp Crame. Okay, Kuya Justin. At ako din, papasyal sa iyo, Kuya Justin. Lagi ako nagbabike dyan. Yan, dito na, magkape-kape tayo pag nagkita tayo at tignan natin kung ano ang iba pang mga collaboration work na po pwede natin gawin sa opisina mo at saka ng Life Without Rice movement. Yes. Looking forward. Maraming salamat muli at padayon, Kap. Thank you, Kuya Justin. Thank you. Thank you. Okay, yan mga ka-low carb, si ating panauhin na napakaganda ng kanyang sharing, si Kap Dan, si Kapitan Dan ay 46 years old lamang siya, mga ka-low carb, at 5 taon na siya sa kanyang practice, at siya ay nag-self-study lamang, at nawala ang kanyang fatty liver, nag-normalize, napunta sa naging ideal ang kanyang weight sa 70 kilos mula sa pagiging overweight. Nawala ang kanyang tonsillitis, mula bata ay isang asthmatic, at sa pamamagitan ng low carb lifestyle at combination ito ng intermittent fasting ay na-recover niya, na-restore niya ang kanyang kalusugan, mga ka-low carb, at ang overweight sa Pilipinas, mga ka-low carb, may share ko lang ng maikli, 4 na mamamayang Pilipino sa bawat 10 na mamamayang Pilipino ay overweight sa kasalukuyan, Yan ay data ng World Health Organization mismo, at yan ay 2022 data, So 307, at dito natin tatapusin ang ating episode na ito, 115 episode hinggil doon sa tagumpay low carb transformation ni Police Captain Dan, at gumantong siya sa total healing at patuloy na nagpa-practice ng low carb at na-extend na niya ito sa kanyang mga pamilya at iba pang mga kaibigan, So i-share po natin ang ating video na ito sa mga kaibigan at mga kilala natin para ma-encourage pa natin iba pang mga ka-low carb at mga nagnanais na mapawi, gumaling ang kanilang mga metabolic disorder at eventually ay makalaya at maalis ang kanilang daily maintenance na nagpapahirap sa kanilang iba't ibang mga organs habang tumatagal. So muli, ito po si Uncle Justin. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon. Padayon.